may sinabi pa nga po siya na ano na wala daw, kami daw ay mga pamilya niya wala daw po karapatan. Kasi nagdesisyon siya na ganun na nandyan na po siya kay Ken. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit wala kami magiging karapatan, samantalang meron? Yun, mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ano, ayan na, pasala natin si Jumalin, yung pinsan ni Pinyel, ano, kasi may nabalitaan tayo na akaawa naman yung sitwasyon nila. So, ano lang natin, pasalan lang natin kung ano yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Kung mayroon tayong maitutulong, ibigyan natin ng konting tulong. Mga kalingap, tara, samahan nyo kami. Let's go. Ayan, dito tayo sa bahay nila Pinyel dati, no? Just tinirahan nila. Ayan, malinis na pa talaga, no? Inalis na yung kubo dito. Ayan. Yung nakaraan, nakapasyal tayo dito at nagbuko tayo, no? Hello po! Ate Jumalin. Yan. Yung kanilang bahay sana, ito po pwedeng gawin sana, no? Yun, tinanggal na pa lang talaga. Hello, kumusta? Okay lang po. Mukhang may lakad kayo, ah. Pupunta po kami sa sa Ugod. Anong gagawin nyo doon? Magbulagod po si Ado. Yun nga, na pasyal kami dito, no? Kasi gusto ko lang na makumusta kayo. Okay yung sitwasyon ninyo dito, pamumuhay, kumusta ba? Habagat po. Habagat, so hindi nakakapag sa dagat. Opo. Paano yung pang... Upo muna ka mo. Upo muna. Sige, sige, sige. Nandito ako, Jumalin, makumusta lang yung sitwasyon ninyo. Kasi, siyempre, gusto ko rin na malaman, lalong-lalo na nga yung sa inyong pamumuhay. Kasi, siyempre, alam ko naman na hindi naman ganun ka yung trabaho ng asawa mo sa ngayon. Ano mo palang trabaho niya? Naglalahod. Yung maglalaot po, mangingisda. Mangingisda. Okay. So, makikibalita lang ako, no? Sana. Yun nga, unang-una, sitwasyon ng pamumuhay ninyo dito, kumusta naman? Medyo kapos din, pero nakakaraos din po sa pang-araw-araw. Sa pang-araw-araw. Okay. Pero talagang meron. Si mama mo, nasan ngayon pala? Sa Manila po. Nagtatrabaho siya doon? Opo. So, wala siyang planong mamirmihan dito? December po yata. December, uwi na. Pinapauwi nga po namin kasi kami naman ang magtatrabaho. Siya na lang dito naman sa bahay. Kaso ayaw pa naman po niya. Mag-ipon daw po muna December po uuwi. Okay. So sa ngayon, kayo muna ang nandito. Opo, kami po ang binahay niya. Yun, kayo yung inabilin sa bahay na to. So yun nga, kumusta si yung kapatid ni Pinyel na si Rebecca? Sabi, nung last na chat ko, sabi nakalabas na nga po kasi bumalik kami sa hospital, wala na po sila doon. Hindi ko man po alam na nung nakaraan pa yon. Okay. Sabi okay naman daw na dumididi naman daw yung baby. Kaya sabi ko thank you po ako sa kay Papa Jesus kasi naging okay na yung baby niya. Ayun, hindi man po kami makapasyal-pasyal kasi nga wala man kami pang gasolina. Saka di namin alam kung saan sa malapok yung si Rebecca. Hindi pa kayo nakapunta doon sa lugar niya? Si mama lang nakarating doon. Pero si Tata Carito gusto niyang samahan kami doon. Pero wala pa kami gasolina. Gasolina? Malayo-layo man. Hindi ba pwedeng lakarin? Malayo-layo po. Malayo. Kasi nakita ko po bagay yung vlog niyo nung nagpunta po kayo doon. Nanap niyo po si Pinyel. Yun po yun. Yun nga, ito si Pinyel, kumusta naman? May pag-uusap ba kayo? Last na chat namin. Pero ngayon wala naman po paramdam. Walang paramdam? Pero pinapanood ko po yung mga vlog nila.
Okay naman. Okay naman po sila. Mm. Nung last po na chat ko, yung yun nga, umaano man lang ako sa kanya. Ewan ko, wala naman. Ano lang, deadma lang. Sabi niya, wala man daw po siya. Hindi naman po ako hindi na ako namirit. Hindi ka na namilit. So, gusto ko lang linawin, ano yung inaano mo sa kanya na didma lang siya, o wala lang, ano yung ibig mo sabihin Yung doon? ano po baga, ano po ako sa kanya, warang-wara po, hindi po nakalawad si Agon ko. Walang wala. So, ibig sabihin, Si Miming ko, Diyos nangihiram ng, kumbaga, nangihiram ka ng, konting ko, pang ano lang po, pang araw-araw. pang araw-araw. Yun lang po yung last na, chat namin dalawa. Sabi niya wala naman daw po, okay lang, wala naman. Hindi naman So, tayo siguro, mamili. baka wala naman din kasi unang-una, wala naman siyang trabaho pa. Din yun nga, mag-aaral, di ba? Yun ang plano. Yun po. Mm-mm. Kasi nga, nabanggit po siya sa chat niya na, yung may pera nga daw po siya sa sabi ko, hindi naman po importanteng niya, pakialaman niya pa yung kung ano yung sa video daw po, kasi na-open niya po yun sa chat ko, Mm-mm. yung chat niya po sa account. Mm-mm. Kasi yun po, sabi ko, kasi mag-aaral daw po siya, Mm-mm. sabi ko, sige. Nung nakita ko po yung vlog na naman, di ba po yung may si Kens, Mm-mm. about sa malaking blessing. Nag-joke po ako sa kanya na, sabi ko, makakapag-aral ka pa kako niyan kung buntis ka na. Sabi ko nga po, parang Oo. minasama po niya, ang chat niya po sa akin last. Sabi niya, panoorin daw po yung vlog, tapos bago daw po manghusga. Sabi ko, Pinyel, hindi naman ako panghuhusga yan. Mm-mm. Ang sa akin lang, mas maganda kung makapag-aral ka. Okay naman, kasi kung sa pagbubuntis, talagang mangyayari. Mm-mm. Kasi maraming nagsasabi na magka-live-in na, nandyan ka na. Mm-mm. Normal, kasi iba po ba ang isip sang ibang tao. Lalo na, pinsan ko po siya, kamag-anak po naamon siya. Mm-mm. Sabi ko, kung talagang makakapag-eskwela, di okay, salamat kung talagang may pangarap ka pa sa buhay mo. Mm. Yun lang naman po ang ko sa inyo. Yan, last na, wala na po kami. Wala nang Hanggang ngayon po. hanggang wala ngayon. na. Wala man po paramdam na mangumusta or wala man. Nakikita ko lang yung mga vlog niya po. Okay man, masaya man po siya. Masaya sila. So, hayaan na siguro. Nagluluto-luto po siya. Okay naman po sa akin. Siguro okay na. Hayaan na lang natin sila, no? Kasi Wala man po kung anong decision niya. Basta yung pangarap niya, kasi yun yung last na niya po baga didi. Na sabi niya mag-eskwela po siya. Yan po. So para sa iyo sana yung matupad niya yung kanyang mga pangarap niya po. pangarap. Binitiwan niya po. Nung didi pa po. Dapat nga hindi po talaga ako ang muampang. Si mama po dapat. Ang po baga so ang ina na nagtindog po sa inyo nung nagaling po sa didi nung last. Nakinuha po siya ni tatay, ni Kalinga po. Ni Kuya Bal. Opo. Tsaka nila Ate Edna. Opo. Tapos bigla nga pong yaan na po siya dyan kay Kens. Hindi na po naman aram kung ano ang desisyon niya. Maski po kay mama, hindi po siya sabi kung anong mga niya, desisyon niya. So ibig Ang sabihin, hinanakit ko lang naman po kasi, dapat, bilang ina, kasi wala na po sindang ina, pamilya. Dapat man lang po siya kay mama na aron saan ang desisyon ko, ma. Aron saan, dapat nagsabi man po. kumbaga, nagsabi or man lang siya po kay siya. mama ko. Yun lang ninyo. po ang paghihinanakit ko. Bilang ako ni mama. Siyempre, nagdakula man po sinda kay mama ko. Ang gusto ko, man lang barang. Yung Respeto po respeto, baga. tama. So ibig sabihin, itong si Pinyel, bago siya nagdesisyon ng kanyang solong desisyon, wala siya napagsabihan na isa man sa Wala kamag-anak. po. Nabigla lang po kami nung nagsugo po siya na na kuhaan daw po so gamit dito sa landing pad po. Landing pag kunin yung mga gamit Opo. niya sa landing pad. Siyempre ako naman, siyempre po baga ikaw po baga naka-istorya ko. Okay. Abo ko man po bagang yung kunin niyo po yung gamit niya na basta-basta na wala naman po siya. Ang gusto ko, siya na po ang kumuha sa inyo. Yes, kasi yun nga, ang nga nito, mga kalingap, mga kababayan, ang totoo talaga nito, itong si Jumalin, ang nakipag-usap sa akin para doon sa mga gamit ni Pinyel na 2 times or 3 times ba?
2 times? Oo, tulo po. At Tulo. 3 times, no? At hindi namin ibinigay yung Opo. gamit na yun kasi nga may usapan na Naintindihan ko gano'n. man po yun. Pasensya ka na doon, no? Okay lang po. Pero yun nga, ulitin natin, no? Ang kinasasama pala mo, kinasasama mo, pati ng mama ninyo, yung kinasasama ng loob, yung pagdidesisyon ni Pinyel ng walang man lang pinaalaman ni isa sa inyo Wala na kamag-anak. po. Wala. So parang init sa puwera kayo. Okay, ganun na po. Pero, siyempre, masakit man po talaga sa kalooban. Lalo na kay mama ko, number 1 po dapat, nagre-respeto po sinda. Hindi na po ako. Yes, tama, Pinsan tama. man lang po baga. Tama. Pero, pinsan ka, pero meron ka pa rin karapatan na malaman yung desisyon niya. Opo. Kasi unang-una, sabihin na natin nasa tamang edad Yun. naman na siya. May Pero- sinabi pa nga po siya na na wala daw, kami daw ay mga pamilya niya wala daw po karapatan. Kasi nagdesisyon siya na ganun na nandyan na po siya kay Ken. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit wala kami magiging karapatan samantalang meron? Ang titignan po baga dun is si mama. Kasi mama niya, magkapatid. O ano na lang, lalo na ako, yung inutusan niya po ang kumuha ng gamit niya sa landing park na hindi ko man po alam yung nangyari sa ano niya. Diba sabi ko nga sa kanya, ikaw na lang ang kumuha. Kaysa ako. Tama. Tapos yun, parang napasama pa po baga. Sabi ko, sige lang. Basta, ang magrespeto man po barang kay mama ko. Lalo na po yan na, sabi niya, si Kens po, na minsan ko lang naman po siya makaharap. Doon pa nga lang sa sa hospital. Hindi ko pa nga po siya gaanong face to face po baga kausap. Sana naman po nagrespeto man po sa mama ko, lalo na po doon kay Tito Carlito. Wala naman po problema po yung pagpunta nila, kaso nakita ko nga po yung sa vlog na magbabantay, mabanggit ko lang yung sa hospital. Kinakasama ako ng loob kasi ako nga po yung inasahan po nilang humarap po ay magbantay po doon sa kapatid niyang bunso. O sabi ko, sige, kahit nga po walang-wala, yun nga po, di ba, lumapit po kami sa'yo, Tatay Pabs, kasi gasolina, magbabantay po kami doon. Yun nga po, nakaabot po man kamo sa amin. Kaya nagpapasalamat po. Yung naibigay ko naman na maliit na tulong, malaking bagay na po yun. yun ay, kasi unang-una, scout ko nga si Pinyel, pamilya kayo, so ituturing ko na rin kayo na pamilya ko na rin. Opo. Diba? Kasi Nagpasalamat po ako. kasi unang-una nga, ako, nangarap o nagdasal na mapabuti itong si Pinyel. Kaya ang laki ng pasasalamat ko nga na nailapit ni Kalinga Jose itong si Pinyel kay Kuya Bal at Opo. napuntahan ni Kalinga Prab at ayun na nga, siya hindi inaasahan, nangyari yung pagkawala ng kanyang papa na tiyo ninyo, no? Yun nga lang, ito ang naging di magandang naging sitwasyon yung sa panahon na ngayon. Nabigla na lang po na kanya na po ang sitwasyon, Pinyel. So hindi ko naman ito sinasadya na mapag-usapan natin ito, Jumalin, So sige, total na dito naman na tayo. Po yung nagchat po siya kasi mga anak na po si Rebecca, si bunso po niya. Sabi nakiusap po sa ako na kung pwede daw bumantay po muna. Sabi ko, sige, wala naman problema kasi hindi ko naman sila matitiis. Yes. Kasi sino ba naman po magtutulungan, di ba po? Kasi ako nga, meron pong sigurong ganun, pero sila po, parang wala. Kaya masakit po sa kalooban na parang binabastos po nila ako. Wait lang. Paano mo nasasabing parang ikay binaliwala at parang ikay binastos nila? Sige. Hindi naman po baga sa pang susumbat. Baka po kasi sabihin porket po ay nagbantay po ako sa hospital meron na po ako may utang na loob na sila. Opo, Yes. sa akin. Hindi naman po sa ganun. Okay. Ang akin lang po di ba? Kung talaga pong tinuturong ninda akong pinsan po, tapos si mama po wala po baga didi. Kung si mama nandito man po, siyempre normal magbabantay po yan sa hospital. Yes. Sisi man po ang ina po ninda. Ang man si mama ko. Kaso wala isa lang. man. Kasi Kaso wala. ako lang po ang didi. Kaso yun po sige, sabi ko, sige, bantay ako. Maski wala po kaming panggasolina, nangutang po kami dyan sa kapitbahay. Binigyan po kami ng 50. Nakapunta po kami ng hospital, bantay.
Mga siguro 2, 3 din po yatang ano kami sa hospital pa. Araw. Bantay-bantay. Araw. Opo. Okay. Magmula po nung dumating po sila, na, yun nga po, nag-uusap-usap na baka daw po ilipat yung baby sa Albay. Mm-mm. Sabi ko, sige, ano bang desisyonan? Sabi daw, ako daw po muna ang magbabantay. Sabi ko, para man problema. Di ba po sa Albay, siyempre ako man ikapos man po, wala man lang akong kapiso-pisong Siyempre, kung ako man po yung mag-aasikaso doon, wala man akong problema doon. Kaso yung paglabas-labas, saan ako kukuha ng mayaan ko? Sabi ko naman kay Pinyel, kung gusto mo, tayong dalawa. Kung wala ka pa naman akong pinagbibisihan, sumama ka na muna. Kung sakaling makasama ka, o kaya kung uuwi ka, kasi may nabanggit po kasi sila na 26 po yata, na babalik po sila ng bulan. Sabi ko, sige. Ayun nga po, mabuti na nga lang po na dumidi na yung baby, hindi na ilipat sa Albay. Kaya yun, nangyari, nagbantay po sila kasi dumating po ba sila 25 po yata yun. Ang gabi kasi may live po sila noon. Nakita nyo naman po yun. Oo. Pagkakaalala ko, 25 ng madaling araw silang dumating. Opo, alas 3 po. Okay. So nung dumating sila nung time na yon, nandoon ka? Oo, kasi hindi ko nga po alam na nagbablog na po si Ken. So sabi ko naman, Tatay Papsi, wala po akong pakialam sa kung anong mag-vlog man o sila o ganon. Basta ang akin lang. Kung ano po yung naibanggit po nila doon, dapat yun ang pinanindigan po nila. Lalo na may dala pong damit. Hindi naman po sa paninirap about sa kanila. Dapat po, pinanindigan nila. Kasi kapatid po niya yung nasa ospital Kung ako talaga yung magiging bastos din at wala akong pakialam sa kapatid niya, Tatay Pausi, pwede kong hindi nabantayan, wala na akong kasi nandyan yung kapatid niya Ang akin naman, palitan kung sakaling 27 dapat. 25 ng ilang lang, wala pang 2 araw o 2 gabi. Nalaman ko na sa bulan na po. Kaya masakit po baga sa loob ko na. Hindi man po lang nagsabi ng ay Ate Jo, uwi na muna kami kahit kay Tito na lang. Yun po ang titindog na ama-amaan po namin dire. Yes. Si Tata Carlito po. Kaso siyempre, wala po baga, maski po sa lalaki. Wala man po baga. Sinong lalaki? Si si Kens po. Si Kens? Opo, si niya. Bibi niya, si bibi labis na po. Maayo unta ang gugma sama sa traffic light para tudluan ta kanus ang mohunong o kanus ang mupadayon. Si Bibi Labs. Opo. Hindi, abo ko man po na makapagsabi ng Marota. Siyempre, tao man po baga ko. Yes. Ako nang husga. Oo. Ang sa akin lang po, dapat respeto. Yun. Dapat po nagpaalam na kung talagang kung wala man sa isipan ni Pinyel na anuhin kami, tignan. Dapat bilang sa, yung kay Kens na lang po, nagsabi man lang, ay, tara dito kay tito mo o kay ate mo Jumalin. Mas, magpaalam tayo na babalik. Wala naman po. Oo. Kaya ang sakit po sa loob. Tapos isa pa, bumalik po kami ng hospital, wala na din po yung kapatid niya doon. Doon po din ako parang nagtumampo din. Nagdamdam. Nagdamdam po ako. Pagbalik po naman sa hospital, yung po bagay, pinagasulinan niyo po yung motor na mo. Sabing, pwede kaming pauli-uli. Nga ni pong balay ni mama, hindi man pwede pong bayaan na mo. Tapos, siyempre, pinagasulinan niyo po. Tapos pag atun po naman sa hospital, wala na po sinda. Nagabi na. Hindi na lamang po nagsabi na arusan So ibig sabihin, nung dumating sila ni Pinyel at ni Kens, nandoon ka sa ospital. So, pagpasensyahan mo na to ha. Kasi wala talaga akong ngayon. Pagtsagaan mo na yan ha. Sige po. Yan ay hindi bayad. Opo. Yan ay kunting tulong. So ganun lang Ate Jumalin. Ayan mo. Papasal-pasalan pa rin kayo namin dito ha.
natin ang pagmamahal. Tunay na walang katulad, nag-iisang Kuya Bal. Marami pa natutulungan at habang tumatagal, lumalawak ang paglingap, biyayan dala-dala at hindi na mawawala. Ikaw lang ang nag-iisa, Kuya Bal, walang katumbas ang dinulot mong saya sa mga taong tinulungan mong hindi naging iba. Itinuring silang kapamilya kahit di mo kadugo, ginabayan, inalalayan mo sila ng totoo. Tunay na walang katulad, kaya ka pinagpapala. Sana ingatan mo pati ang kalusugan mo. Ikaw ang liwanag sa dilim at sa kanila naniwala. Kuya Bal na walang sawang tumutulong na may pag-usa. Di namin malilimutan mga mabuti mong gawa. Nakasubaybay kami lagi na handang tulungan ka.